Hindi ko akalain na ang pinakamalaki kong sakit ay magmumula sa sarili kong dugo. Napuno ako ng galit, sakit, at pagkadismaya pero sa huli, ang lahat ng iyon ay nauwi sa isang pisong barya. Ito ang kwento kung paano hiniling ng sarili kong anak ang mana niya ng maaga, nang wala akong ideya sa kanyang balak. Isang araw, sa harap ng aming abogado, iniharap niya sa akin ang mga papeles, at sa mata niya, nakita ko ang kasakiman na nagtatago sa likod ng kanyang ngiti. Humingi siya ng lahat. Sa mga sandaling iyon, ang sakit sa puso ko ay parang pinunit. Pero sa halip na sumuko, inilabas ko ang aking pitaka. Kinuha ko ang isang maliit, bilog na barya. At sa harap ng lahat ng naroon, inilapag ko ito sa ibabaw ng mesa. Tinitigan ako ni Marco na parang nababaliw ako. "Ano yan, ma?" Tanong niya, at sa boses niya, may bahid ng pagmamaliit. Ngumiti ako. Ang ngiti ko ay hindi ng isang ina na natalo, kundi ng isang babaeng nagbibigay ng hustisya. "Anak," sagot ko. "Narito ang mana mo. Ang lahat na nakasulat sa huling habilin ng tatay mo ay ibinibigay ko na sayo, isang pisong barya." Ang mukha niya ay nagbago. Ang ngiti niya ay naging isang sigaw. "Nagloloko ka ba?" Bulalas niya. "Napakalaking pera ang pag-aari ni Papa. Milyon-milyon. Bilyon-bilyon. At ito lang ang ibibigay mo sa akin. Isang piso." Hindi ko siya niloloko. Napatunayan ko lang na ang pagmamahal ko ay kasing lalim ng karagatan, pero ang galit ko sa ginawa niya ay kasing lakas ng isang tsunami. At sa araw na iyon, nakita ko kung paano magiging isang pisong barya ang kabayaran para sa isang malaking pagtataksil. Sinasabi ng mga tao na ang buhay ko ay parang isang fairy tale. Kung titingnan mo ang aking mukha, ang karamihan ay sasabihin na biniyayaan ako ng isang kagandahang hindi pangkaraniwan. Pero ang tunay na pinagpala sa buhay ko ay hindi ang aking mukha, kundi ang aking pamilya. Ang aking asawang si Daniel ay ang tanging lalaki na nagpahalaga sa akin higit pa sa aking pisikal na kagandahan. Siya ang aking tapat na kapartner, ang aking pinakamatalik na kaibigan, at ang nag-iisa kong pag-ibig. Magkasama naming itinayo ang aming imperyo, ang Mariposa Holdings. Si Daniel ang utak sa likod ng mga negosyo, at ako naman ang puso at kaluluwa ng aming pagiging malikhain. Kilala siya bilang isang napakahusay at matalinong negosyante na may malinis na reputasyon. Sa bawat pagtitipon, palagi siyang nakangiti, at ang kanyang mga mata ay laging nagliliwanag tuwing magkasama kami. Mahal na mahal namin ang isa't isa, at iyon ang nagpatibay sa aming pundasyon. At sa pundasyong iyon, lumaki ang aming anak na si Marco. Bilang isang ina, ginawa ko ang lahat para maging perpekto ang buhay niya. Mula sa pinakamahusay na edukasyon hanggang sa simpleng pagmamahal ng isang pamilya. Itinanim namin sa kanya ang halaga ng pagiging masipag, mapagbigay at matapat. Sa paglipas ng panahon, nakita namin siyang nagiging isang mabuting tao, o yon ang akala namin. Sa isip ko noon, nagawa ko ang lahat ng tama at nagbunga ang aming pagpapalaki. Ang buhay namin ay isang kwadro na walang depekto. Araw-araw ay puno ng tawanan, masarap na pagkain at mga kwento tungkol sa aming mga pangarap. Iyon ang normal na buhay. Isang buhay na hindi ko alam ay malapit ng gumuho sa isang iglap. Ang aming kwento ay nagsisimula sa isang tahimik at masayang pamilya, at kung paano naging isang bangungot ang lahat. Ang unang lamat sa aming perpektong buhay ay nagsimula nang biglang pumanaw si Daniel. Isang biglaang atake sa puso, isang maaga at hindi inaasahang pagtatapos sa buhay ng aking pinakamamahal. Sa pagkawala niya, gumuho ang aking mundo. Ang mga ngiti, ang tawanan, ang mga salita niya ay naging alaala na lang. At sa gitna ng aking matinding pagluluksa, may isang bagay na pumukaw sa aking atensyon, ang kakaibang pag-ugali ni Marco. Habang ako ay umiiyak at nagdadalamhati, napansin kong wala siyang luha. Walang iyak, walang hikbi. Sa halip, nasa gilid siya at may kausap sa telepono. Hindi niya ako nilapitan para yakapin o aliwin. Sa halip, ilang minuto lang matapos ibalita ang pagkamatay ni Daniel, lumapit siya sa akin. Sa halip na tanungin kung okay lang ako, nagtanong siya ng isang nakakagulat na bagay. "Ma, nasaan ang huling habili ni Papa? Kailan natin ayusin ang lahat ng papeles?" Tanong niya na walang bahid ng emosyon. Nagulat ako. Sa halip na magtanong tungkol sa libing, ang una niyang inisip ay ang mana.
Sinubukan kong isipin na baka dahil sa shock kaya ganoon siya mag-isip, pero sa mga sumunod na araw, lalo pa itong lumala. Sa halip na tumulong sa mga kaayusan sa burol, naging abala siya sa paghahanap ng mga papeles ni Daniel at pag-alam sa halaga ng bawat ari-arian namin. Ma, yung bahay sa Tagaytay at yung kondo sa BGC, sino ang magmamana? Tanong niya habang naglilista sa kanyang tablet. Dapat maaga nating ayusin yan para hindi na to maging problema sa susunod. Ang kanyang tono ay parang nagmamadali, hindi para ayusin ang problema, kundi para makuha niya na ang gusto niya. Sinubukan kong ipaliwanag sa kanya na ang mga bagay na iyon ay hindi importante sa ngayon, pero hindi niya ako pinakinggan. Ang bawat sandali ng aming pagluluksa ay sinasamantala niya upang magtanong tungkol sa mana. Ang kanyang mga tanong ay parang mga maliliit na karayom na tumutusok sa aking puso, na nag-iiwan ng isang malaking bakas ng pagdududa. May malaking mali sa ikinikilos niya. At alam kong ang tanong na iyon, ang simpleng tanong na iyon, ay simula pa lang ng mas malaking problema. Hindi ako nagkamali. Ang kakaibang pag-ugali ni Marco ay unti-unting lumalala. Sa loob ng ilang linggo, pakiramdam ko hindi ko na siya kilala. Nagsimula siyang makipagtalo sa akin tungkol sa mga desisyon sa negosyo, kahit hindi pa man siya kasali doon. Palagi siyang nagbibigay ng mga payo na parang inuutusan niya ako. Ma, bakit hindi mo na lang ibenta ang shares natin sa kumpanya ni Tita Elena? Sabi niya sa isang hapunan, habang nakatingin sa akin na parang ako ang pinakatanga-tanga sa buong mundo. Sayang lang ang pondo na nakakulong dyan. Pagkatapos noon, pinalitan niya ang mga password sa aming family computer at mga online account na sinasabing para daw sa security. Pero alam ko na ang totoong rason niya ay gusto lang niyang kontrolin ang lahat. Napansin ko rin na palihim siyang nakikipag-ugnayan sa ilang mga empleyado ng kumpanya at laging may mga nakakalito na papeles na nasa kanyang laptop. Bakit ka nag-uusap sa mga empleyado ng patago? Tanong ko isang araw. Dapat sinasabi mo sa akin ang lahat. Mumiti lang siya sa akin, isang matamis pero walang laman ng ngiti na nagpaparamdam sa akin na ako ay isang estranghero sa sarili kong bahay. Para lang ma-update ako, makaya ko na to, bata pa naman ako, pero alam ko ang gagawin para maibalik ang dating lakas ng Mariposa Holdings. Huwag kang mag-alala. Ang kanyang mga salita ay parang isang matalim na kutsilyo. Alam kong sinasabi niya iyon para iparamdam sa akin na ako ay mahina, na hindi ko kayang pangalagaan ang legacy ng aking asawa. Sa tuwing sinusubukan kong ipaliwanag na may mga proseso at tamang oras para sa lahat, lalo lang siyang nagagalit. Minsan, nakita ko siya sa hardin na nakikipag-usap sa isang lalaki na may suot na business suit, isang lalaking hindi ko pa nakikita dati. Nang makita niya ako, bigla siyang nagpaalam at dali-daling pumasok sa loob ng bahay. Nagsimula akong magduda sa kanyang mga ginagawa. Hindi na siya ang Marco na kilala ko. Hindi na siya ang anak na pinalaki ko. Ang bawat kilos niya ay may kalakip na agenda. Ang kanyang mga ngiti ay peke at ang kanyang mga salita ay puno ng pagtataksil. Alam kong hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kapangyarihan at pagkontrol. At sa mga sandaling iyon, ang aking pagdududa ay naging takot at ang aking takot ay naging isang matinding pagbabantay. Ang aking takot ay naging realidad nang makita ko ang mga bank statements na nakakalat sa mesa ni Marco. Palihim akong sumilip habang nasa labas siya. Nakita ko na may ilang maliliit na ari-arian na naibenta na walang pahintulot mula sa akin. Ang mga paintings na paborito ni Daniel, ang bahay bakasyonan sa Tagaytay, lahat ay nasa ilalim na ng isang kakaibang pangalan. At ang pinakamasakit ay nang makita ko ang mga detalye ng isang withdrawal mula sa isang joint savings account namin ni Daniel, isang malaking halaga ang nawala. Nang dumating si Marco, hinarap ko siya, hawak ang mga papeles. Marco, ano ang ibig sabihin nito? Bakit mo ibinenta ang bahay sa Tagaytay nang walang paalam? Ang kanyang ngiti ay biglang nawala, pinalitan ng isang matigas na ekspresyon. Ma, masyado ka namang paranoid. Para sa'yo din naman yan. Mga assets na walang silbi. Nilikha ko lang na maging liquid ang pera natin. Anong ibig mong sabihin na walang silbi? Minana mo ba yan para ipangbili ng mga mamahaling kotse at panlibang? Wala ka man lang sinabi sa akin. Bulalas ko. Ang sagot niya ay isang tawa. Isang malakas, mapanuyang tawa na puno ng pagkamuhi. Bakit? Ano bang karapatan mong makialam, ma?
Ikaw ba ang nagpapagod para sa pamilya? Sabi mo sa akin dati, anak, ang mga pinaghirapan ni Papa ay para sa'yo. Oh, well, siguro nakalimutan mo na. Ginawa ko lang ang nararapat. Kaya ko na tong kontrolin. Bakit, ikaw ba ang mag-aayos ng lahat? Tingnan mo ang sarili mo, mahalos wala kang ginawa kundi umiyak at magluksa. Sa tingin mo ba, sa hitsura mong yan, kayang-kaya mong protektahan ang milyon-milyong kayamanan ng pamilya natin? Ang kanyang mga salita ay parang suntok sa aking mukha. Ang aking kaakit-akit na hitsura, ang aking ganda na pinuri niya dati, ay ginamit niya para insultuhin ako. Napuno ako ng galit at sakit. Sa araw na iyon, ang aking puso ay naging yelo. Hindi na siya ang anak ko. Siya ay isang halimaw na nagkukubli sa isang maskara ng pagiging anak. Kinabukasan, isang lalaki na nakasuot ng suit ang dumating sa aming bahay na may dalang mga legal na papeles. Inihagis niya ang mga papeles sa aking lamesa at umalis ng walang imik. Nang basahin ko ito, nanginginig ang aking mga kamay. Ito ay isang legal na kahilingan mula kay Marco para sa isang maagang pagpapamana. Pinipilit niya na ibigay sa kanya ang kalahati ng lahat ng ari-arian ni Daniel, ayon sa isang nakasulat na probisyon sa huling habilin. Ang probisyon na ito ay nagsasaad na ang isang tagapagmana ay maaaring humiling ng kanilang mana nang mas maaga sa ilalim ng mahalagang pangyayari o makatwirang dahilan. Ang kanyang dahilan? Ang aking kakulangan sa pamamahala ng mga ari-arian at ang pangangailangan ng kumpanya na magkaroon ng matalinong pamumuno. Ang kanyang mga aksyon ay nagdulot ng malaking pagkabigla sa akin, ngunit mayroon akong huling alas at alam kong hindi pa siya handa sa kung ano ang ipapamigay ko. Sa mga oras na iyon, bumalik sa aking isip ang isang malinaw na alaala. Isang gabing-gabi, mga ilang buwan bago pumanaw si Daniel. Magkatabi kami sa aming silid habang siya ay nagtatapos sa pagbabasa ng kanyang huling habilin. Sa isang kalmadong tono, sinabi niya sa akin, "Mahal ko, alam kong maraming lalabas na mga buwaya kapag wala na ako, lalo na kung ang usapan ay tungkol sa mana. Hindi ko lang sinasabi si Marco, Napakunot ang noo ko. Pero kung sakaling, humiling si Marco ng maagang pagmamana, dapat ay handa ka." Sa isang maliit na notebook, isinulat ni Daniel ang isang kakaibang code. Ang code na ito ay isang napakadetalyadong utos na nagsasaad na kapag hiniling ng isang tagapagmana ang kanyang bahagi ng maaga, ang buong mana ay dapat ibigay sa isang physical object. Isang bagay na hindi kayang hatiin, hindi kayang paghati-hatian, at dapat na walang katumbas sa salapi. At ang utos na ito ay nakasulat bilang isang lihim na addendum, isang bagay na tanging ako lang at ang aming abogado ang may alam. Nagulat ako noong una. Parang baliw na ideya. Pero ang nakita ko sa mga mata ni Daniel ay isang matalinong ngiti. Sinabi niya, ang isang matalinong magnanakaw ay hindi kukuha ng lahat ng sabay-sabay. Unti-unti silang nananakaw hanggang sa hindi mo na napapansin. Pero ang isang taong sakim ay humihingi ng lahat ng sabay-sabay, at iyon ang magiging pagkakamali niya. At kapag dumating ang araw na iyon, mahuhuli siya sa kanyang sariling bitag. Ang kanyang mga salita ay tumatak sa aking isipan. Ang pagkakataong ito ay isang malaking pagsubok sa akin. Ang kanyang huling habilin ay hindi lang tungkol sa pera, ito ay isang testamento sa kanyang pagiging tapat at matalino. Tinawagan ko ang aming abogado, si Attorney Santos, at sinabi ko sa kanya ang tungkol sa addendum. Sinabi niya na handa siya para sa araw na ito. Sa mga oras na iyon, alam kong mananalo ako. Hindi dahil sa akin, kundi dahil sa pagmamahal at pagiging tapat ng aking asawa. Ang kanyang pagiging matalino ay gagamitin ko para sa pagganti. Ang malaking paghaharap ay naganap sa opisina ni Attorney Santos. Naroon si Marco, nakaupo sa isang silya, mukhang mayabang at kampante. Ang kanyang mukha ay puno ng pang-uyam. Hawak niya ang mga kopya ng legal na papeles na nagsasaad ng kanyang karapatan sa maagang pagmamana. "Ma, ayusin na natin to," sabi niya. "Huwag na nating pahirapan ang isa't isa. Ibigay mo na lang sa akin ang kalahati ng lahat ng ari-arian." Umiti ako at tiningnan si Attorney Santos. "Attorney, basahin na po natin ang huling habilin ni Daniel." Unang binasa ni Attorney Santos ang mga nakasulat sa huling habilin. "Para kay Marco, ang aking kaisa-isang anak, ang kalahati ng lahat ng aking ari-arian." Nakangiti si Marco, lalo pang lumawak ang kanyang ngiti. Inaasahan niyang tatapusin na ang pag-uusap na ito.
Pero pagkatapos, kinuha ni Attorney Santos ang isa pang papel. At ngayon, basahin natin ang addendum. Ang lihim na addendum na isinulat ni Daniel para sa huling habilin. Ang tinig ni Attorney Santos ay naging matatag at seryoso. Na nagsasaad na ang sinumang tagapagmana na hihilingin ang kanyang mana ng maaga ay tatanggapin ang kabuuan ng kanyang mana sa loob ng isang pisikal na bagay. Isang bagay na hindi kayang hatiin o ibenta o ibigay. Ang ngiti ni Marco ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay naging malalaki at ang kanyang mukha ay naging puting-puti. Anong ibig sabihin yan? Bulalas niya. Ngumiti ako. Ang ngiting iyon ay hindi ng isang ina, kundi ng isang taong nabigyan ng hustisya. Anak, humiling ka ng maagang pagmamana at iyon ang nakuha mo. Ginamit mo ang probisyon na sinasabi mo na para sayo at dahil sayo, na-trigger ang addendum. Kinuha ko ang isang maliit na bag na nakahanda sa aking silya. Binuksan ko ito at kinuha ko ang isang maliit na bagay. Isang bilog na barya. Isang pisong barya. Ito ang mana mo, sabi ko, inilalagay ang barya sa lamesa. Hindi pwedeng hatiin ang isang barya, hindi pwedeng ibenta. Ito ang kabuuan ng iyong mana, ayon sa huling habilin ng iyong ama. Isang piso. Narinig ko ang malakas na paghinga ni Attorney Santos. Marco, nang humiling ka sa korte ng maagang pamana, iyon ang naging dahilan para maging legal ang pag-activate ng addendum na ito. Ginawa mo ang lahat ng paraan para makuha mo ito, kaya ipinagkaloob namin. Ang mana mo ay ibinigay na sayo sa buong kabuuan nito. Napuno ng matinding galit si Marco. Tumayo siya, pinaghahampas ang lamesa at sumisigaw. Nagloloko kayo. Niloloko ninyo ako. Hindi patas to. Hindi totoo yan. Milyon-milyon ang dapat na akin. Hindi isang piso. Pero ang kanyang mga sigaw ay walang silbi. Naging maliwanag ang lahat sa kanya, ang kanyang sariling kasakiman ang siyang nagdala sa kanyang sariling kapahamakan. Sa huli, si Marco ay umalis sa opisina ni Attorney Santos nang walang dalang anuman kundi ang isang pisong barya. Sinubukan pa niyang maghain ng reklamo sa korte, ngunit ang lahat ng kanyang mga kaso ay na-dismiss. Ang huling habilin ni Daniel ay matibay at ang mga utos ay malinaw. Ang kanyang pangalan ay nasira sa mundo ng negosyo at ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay tinalikuran siya. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagtataksil na dinanas ko, naramdaman ko ang isang malaking kapayapaan. Ang isang pisong barya ay hindi simbolo ng aking paghihiganti, kundi simbolo ng matalinong pagmamahal ng aking asawa. Alam kong ginawa niya ito hindi para saktan si Marco, kundi para turuan siya ng leksyon. Ang kasakiman ay hindi kailanman magbubunga ng tunay na kaligayahan. Ngayon, ako na ang namumuno sa Mariposa Holdings. Pinamahalaan ko ang lahat ng may karangalan at ang mga pangarap ni Daniel ay patuloy na nabubuhay. Ang buhay ko ay tahimik, payapa at masaya. Sa tuwing nakikita ko ang isang pisong barya, naalala ko ang matalinong plano ni Daniel at ang kapangyarihan ng pagmamahal. Ang kanyang legacy ay hindi lang ang kanyang kayamanan, kundi ang kanyang karunungan. At sa huli, ang pinakamalaking mana na natanggap ko ay ang kapayapaan ng isip na ang hustisya ay naibigay, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig.